We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. 10 persona irido sa pagbangga kan sarong pampaserong bus sa nakaparadang truck sa Lupi, Camarines Sur. Tabang, tao. 2 persona gadan makalis ma-suffocate kan magbaba sa sarong bubon sa banwaan nin Lagunoy, Camarines Sur. Mga gamgam na nagtutugdon sa mga kable ning kuryente sa Naga City, perwisyo andara sa mga pedestrian. Asin, pagprotehir sa yaman kan kadagatan, sentro kan mga obra kan mga estudyante sa Legazpi City. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, hali digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Sampulo katao irido makalis na makabudal ang piglulunadang bus sa sarong nakaparadang truck sa Lupi, Camarines Sur. Driver na ipit asin naging padipisilan ang pag-rescue. Mantang sa Ragay, Camarines Sur, saruan gadan sa nangyaring salpukan ng delivery van asin pampasayrong bus. Tutukan sa report ni Chris Novello. Ini ang aktual na pag-rescue kan mga otoridad sa driver kan pampasaherong bus na naipit makalis makabangga sa nakaparadang truck sa Barangay Kabutagan, Lupi, Camarines Sur, pasado alas 3 nin maagahon kan Marso 9. Inabot maning halos 3 oras antes dagos na nahali ang driver sa pagkakaipit kaini. Medyo nasakitan talaga po kami duman sa removal ng victim kasi very makusugon po si impact niya sa pagkabangga duman sa naraotang truck. Tapos ning pirang beses po kami nagamit ng towing cable. Po kami ng truck from LGU para guyudon si bus. Apwera sa driver siyam na pasahero man ang lugadan, natulos man idinalagan sa ospital. Sinimbag man kan bus company ang papapabulong sa mga biktima. Sa pag-imbestiga kan mga otoridad, posibleng nabulaga ang driver kan bus sa nakaparadang truck makalis masula kan kasabatang lunadan na naka-high beam. Nabulaga si bus, dahil niya nahiling na maray sa sobra sigurong rikas, dahil niya nahiling si truck na nakapark duman. Although igwaman siyang warning device na nakalaag. Napagarama na duwang aldaw na nakaparada sa gilid kan tinampo ang truck na tinikitan man kan mga otoridad huli sa pagiging obstruction sa lugar. Sa Ragay, Camarines Sur, saruan gadan mantang saruan irido sa banggaan kan delivery van asin pampasaherong bus. Pasiring Metro Manila ang direksyon kan delivery van mantang pasiring sa Naga City and bus kan mag-head and collision ang duwang bihikulo sa lugar. Nagpapadagos pan ginigibong investigasyon kan mga otoridad sa nangyaring insidente. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Napuli sa trahedya ang dapat kutaan ng pag-irahay kan sarong residente sa pigkukuanan nindanin tubig sa Barangay Pinamihagan, Lagunoy, Camarines Sur. Susog sa Bureau of Fire Protection Lagunoy, nagbaba sa bubon na may rarom na 20 feet ang sarong 44 anyos na lalaki na mayong gamit na safety gears. Alagad pirang minuto ang nag-agi, diin na ini nakahawas. Duma na subuot pinurbarang isalbar asin tabangan kan 60 anyos na lalaki an sa iyang kaibanan. Alagad maski ini, di naman nakaluwas sa nasambitan ng bubon. Tulos man na nagresponde ang mga otoridad asin pighawas ang mga biktima. Alagad mayo ng buhay ang mga ini. Pigtutubudan kan mga otoridad na nagadan ang mga biktima huli sa suffocation sa laog kan bubon. Diba po sa mga ibang lugar na araw po kaya na may mga bubon or may mga manhole pang sa isang deep well na may kalot, siguro po ang kung kayo po ang nababaw nito, magkuha muna ning sabi nga ni kan magkaagad na muna ning advice sa mga expert o sa mga tao kung paano itong tamang proseso.
Presyo kan bagas sa Naga City People's Mall nagtitinir na mahal. Pinakabaratong bagas na mababakal sa merkado publiko di nagbababa sa 50 pesos kada kilo. Rason kan halangkaw na presyo kaini aramon sa report ni Chris Novello. Mantinidong halangkaw ang presyo kan bagas na nababakal sa Naga City People's Mall. Susog sa mga rice retailer asin sa monitoring kan Market Enterprise and Promotions Office o MEPO, nagkakawat sa 52 hasta 53 pesos per kilo ang presyo kan pinakabaratong bagas, mantan nagtitinir sa 65 pesos per kilo ang pinakamahal na bagas. Susog sa nagkapirang rice retailer, nagtitinir kaya na mahal ang farm gate price kan paray kung sain sa Camarines Sur. Susog sa datos kan Department of Agriculture Bicol, nagkakawat sa 27 pesos per kilo ang presyo kaini. Pamahal pa ang paray. Hindi pa mababa ang bagas. Kaya si Alfie Porto, mahal asin makulog man sa bulsa ang presyo. No choice man girari subuot na magbakal nin bagas. Naalat ko to yung ito yung kang mura kang bagas, yung 21 daa. Mayo po baga, 20 ang binload. Enot ng sinabi kan Department of Agriculture Bicol na piglalaom ang magbaba. Ang farm gate price kan paroy sa mga masunod na aldaw urog na sa pagpupuon kan harvest season. Kay banan si Javel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Emergency power interruption sa pirang lugar sa Naga City, Kasuudma, kausa subuot kan mga ipot na natipon sa mga linya asin transformer ning kuryente kan Kasureco 2. Mga gamgam sa lugar, nagiging perwisyo na subuot sa mga pedestrian asin mga residente. Ipot kan mga gamgam, may dara kayang huma sa salud kan mga tao. Aramon tayan sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate mapatabang ang City Environment and Natural Resources Office sa mga eksperto kan DNR nganing maaraman kung anong species ng gamgam ang mga nagtutog doon sa mga kable ng kuryente sa kasentro kan syudad. At the same time, maaraman kung talagang may huma ba talaga sa salud kan tao ang mga ipot na hali sa mga ini. Pagkagat kan diklom, nanunutara na sa kasentrohan kan syudad ni Naga ang kadakol ng mga gamgam na ini na nagtutog doon sa mga linya ng kuryente. Magayon na paghilingon para sa iba alagad para naman sa nagkapira, perwisyo na subot ang darakan mga ini, ninhuli sa mga ipot na nakalakop sa tinampo. May bibigla kapag naipotan ka talaga? Ipot capital. Nakakaabala talaga as in sobra. Tapos pag nagpa-car wash ka, pag nag-park ka lang dyan anywhere, parang useless ang pa-car wash. Ang pirang pedestrian na iman mauran alagad nagagamit nin payong nganing daisa na maiputan. Halos namumuti naman ang mga tinampo huli sa mga nagtagas na ipot. Ang barangay Dinaga na handal naman sa posibleng humakay sa salud kan mga tao. Kaya nagpasara ng resolusyon ang mga otoridad para pag-adalan ang maninigong lakdang para digdi. Kabali kay asubot sa mga helang na pwedeng makuha sa mga tikan hayop ang zoonotic diseases, araw kan avian tuberculosis, ornithosis, histoplasmosis asin iba pa. Pag-adalan po ninda kung may epekto ba sa salud kang tao. Kasi kami sa barangay, mayo kaming kapasidad, kaming pasilidad, as in mayo kaming manpower na mag-conduct kang nasabing study. Apwera kaini, ninhulita sa mga linya ng kuryente kan Kasureco 2, nagtutog doon ang mga gamgam, haros matabo na naman ang ibang linya kan kooperatiba na nakakaw sa subuot ng emergency power interruption. Paano na po siya ning ipot kaining mga gamgam which is pag nabasa po siya kay goning continuity nagresulta po duman sa line to ground na fault kang sa tuyang linya kang kuryente, which is pag napensayan kang sa tuyang breaker automatic po nagkakaigwa ning trip off. Sa ngunyan, may mga lakdang naman ang City Environment and Natural Resources Office kan syudad nganing luway-luway na mapahali ang mga gamgam na ini na daiman na kukulugan. Pwede kita magamit ka itong mga natural method. Araw kang citronella oil, abo po ninda kayan, parong kayan, pangduwa, abo din ninda kayan, vinegar, citrus oil, garlic, abo ninda kayan. Kate mahagad manin tabang ang sentro sa Bureau of Fire Protection asin man sa Solid Waste Management Office nganing bagunason asin manlinigan ang mga ipot na haros magdurukot na sa tinampo. Kate? Jos Mabalos, Chris. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Pagsalpok kan SUV sa poste sa Camarines Norte sa pool sa CCTV. Sa probinsya naman nin Albay, 11 katao lugadan sa magkakasuhay na aksidente. Tutukan yan sa report ni Rosie Nieva. Pasado alas 6 kasubagong aga, mahihiling sa CCTV footage na ini ang pag-agi kan mga lunadan sa kalabaan kan Maharlika Highway sa barangay Talubati, Blabo, Camarines Norte. Aban-aban pa, sarong SUV ang nagdurdiretso hasta sa nakabangga sa lumang poste kan Camarines Norte Electric Cooperative asin concrete marker. Sa kusog kan impact, naputol ang poste asin marker mantang nagsapo manindanyo sa lunadan. Maswerte man na nakasalbar ang driver sa insidente. Sa Ginubatan, Albay, lugadanan 8 katao kabali ang driver kan sarong van kan aksidenteng makasalpok sa nakaparadang truck sa gilid kan Dinampo sa barangay San Rafael. Tulos man na nagresponde ang mga otoridad at sinidinalagan sa ospital ang mga lugadang individual. Nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa nasambitan ng aksidente. Yung bali yung 5 na dala agad namin sa emergency, medyo minor ano man lang. Yung 2 naiwan po ditong senior, yun ang medyo malala kasi yung isa naipit. Sa Kamalig, Albay, lugadan man ang tulong persona makalis mahagop kan sarong pick-up ang piglulunadan kan mga ining motorsiklo pagabot sa National Highway sa barangay Kabaangan. Sigun sa mga nakahiling kan aksidente, marikas ang dalagan kan pick-up alagad aksidente ka ining nabanggaan motorsiklo kan pinurbarang likayan ang sarong behikulo pag-abot sa lugar. Tulos man ay dinalagan sa ospital ang mga biktima. Sinabitan kami, nabangga. Sa ngunyan pigahanap na kan mga otoridad ang driver kan pick-up makalis ka ining basang nasanang bayaan ang mga biktima sa gilid kan Tinampo. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Tapot ng ngunyan kan mga otoridad ang sarong barangay Tanod na sospek sa pambabadil sa sarong 20 anyos na lalaking estudyante sa barangay Espinosa, Masbate City kan Marso 7. Base sa investigasyon kan kapulisan, nasa boarding house kan sa indang kaklase ang biktima kan mapaagi ang 27 anyos na lalaking sospek. Maribok subuot ang biktima kaya sinitar ini kan sospek na pigtutubudang nakainom. Napikon subuot ang sospek na naging rason para abangan kaini ang biktima asin pinagbabadil kan magbaba gikan sa ikaduwang eskalon kan boarding house para akuta na mag-CR. Nagsapo nin tama nin bala nin badil sa manlain-lain na parte kan lawas ang biktima na naging rason kan sa iyang pagkagadan. Na-recover man sa naarestong sospek ang badil na ginamit kaini sa krimen. Nahampangunyan ang nasambitan ng suspetsado sa kasong murder. Nagkataon sir, nung nandun na sila sa loob, bumaba itong biktima para mag-CR o doon sa comfort room. Kailang nandoon pala itong suspect at inabangan pala siya, kaya sinundan siya doon sa comfort room at doon na siya binaril. Piglansar na kan Land Transportation Office ang primerong LTO-LGU Interconnectivity Single Tracking System sa siyudad ni Naga. Katakod kay ni tanganing maaraman ang magiging papel kan nasambitan ng makabagong teknolohiya sa pagpapagayon pa kan traffic enforcement. Makakaulay ta live si Grace Rojas, ang pamayo kan LTO Naga District Office. Diyos marhay na hapon po, Ma'am Grace. Ay, maray na hapon po sa Gabos nagaantabay ngunyan. This is Chief Grace Rojas of LTO Naga. Yes, Ma'am Grace, para po sa kaaraman kan publiko, ano po ining interconnectivity asin papaano po ini magagamit o makakatabang sa syudad? Ito pong LTO-LGU Interconnectivity Program, saro po ni, this will strengthen the Naga City enforcement traffic enforcement system digdi sa Naga City. Through this collaborative effort, may ensure ta po ang convenience to all, for everybody. Para po sa Gabos na just in case ma-apprehend, hindi na po sila pupunta dito sa office para magbayad. Diretso na po sila sa mag-GCash, pwede na rin. Or ito po, pwede na rin po nilang isettle anywhere, whatever apprehensions na magkaroon dito sa Naga City. Yes po. Ma'am, nuarin po ang implementasyon kay ini. And ano po ang mga ginigibong preparasyon ngunyan kan LTO para digdi?
Actually, before po ito na-launch last Friday sa Balatas, Naga City, prepared na po ang LTO for that. And anytime po na magkaroon na po ng connection, yung interconnectivity natin, soon po mag-start na po ito. Yes, ma'am. May pagkakaiba po ba ining interconnectivity sa ticketing procedure? And sa po ang mga deputized para sa implementasyon kaini? Actually po, the PNP and the PSO, sila po ang authorized na maggamit kaining single ticketing. Actually po kasi nung mag-launch last Friday, may mga gadgets or devices na po na naibigay sa kanila para magamit nila during the implementation of this LTO, LGU interconnectivity. And ang PNP and PSO po ang allowed kaining maggamit. Sinda po ang ma-implement kaini ay anytime po na magkaigwan na ni pong connection, this will be implemented. Alright, Jos Mabalos po, Ma'am Grace Rojas, kan LTO Naga District Office. Mga kapuso, maarasahas na panahon pa man giraray ang mamamatean sa dakulang parte kan nasyon, dawa day patapos ang amihan season. Sigun sa Pag-asa, mapadagos ngunya na semana ang northeast monsoon na naguhuyop sa North asin Central Luzon asin madaranin maluyang pag-uran. Easterlies man ang nakakaapektar sa natatadang parte kan nasyon. Pirang parte kan Camarines Norte asin Camarines Sur ang makakamate nin maluya hasta sa makukusog na pag-uuran ngunya na hapon. Posible man ang uran sa natatadang parte kan Luzon, Visayas asin Mindanao, kaya ipreparar po pirmi ang sa indong mga payong mga kapuso. Pwede nang maaprubit saran kan mga taga-partido ang primerong government-run dialysis center sa Banwaan nin San Jose, Camarines Sur. Sa paagi nin public-private partnership, narealisar ang primerong dialysis center sa lugar na may 8 dialysis equipment asin kayang makapag-akomodar nin 24 pasyente na may diabetes asin kidney diseases. Kasubago kan inaguraran na ang pasilidad na pinanginotan mismo ni DOH Secretary Teodoro Herbosa. Dagdag ang nasabing pasilidad sa 47 iba pang dialysis center sa rehiyon kung sa 38 sa mga ini ang pribado asin siyam ang pampublikong dialysis center. Dakulang katabangan man subuot ini sa mga dialysis patient ninhuli sa gastos kada dialysis session. Sa ngunyan may labi 4,500 na dialysis patients sa Bicol Region base sa datos kan DOH CHD Bicol. Doon kasi sa private may dagdag pambayad Maliban doon sa binayad ng PhilHealth, may sinisingil pa anywhere from 1,500 to 2,500 depende sa dialysis center. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Siyam na metro kan tubig sa Barangay Calawag, Naga City nalalay kanday pa nabibistong persona. Panahabon na kuananin CCTV. Tutukan sa report ni Jessica Kalinog. Nakalaog na sa meter box ang siyam na clustered o magkataraid na metro nin tubig sa porsyon na inikan Vilmar Homes sa Barangay Calawag, Naga City. Pasado 1:30 nin maagahon kan Marso 7. Kansarong daibistadong lalaki ang nagpabalik-balik sa lugar, partikularmente sa nalalaagan kan mga metro kan tubig. Mahihiling man ang makapirang beses kaining paggilid sa may haraning tindahan, mantang may piglalaog sa iyang daradarang bag. Kinaagahan kan madiskubre kan mga residente na nawawara na ang siyam na water meter sa lugar. Insigida po, nagpadara kami ng tao duman sa Vilmar para po ma-inform sa mga consumer na ang sendang metro nahabon. Sigun pa kay De La Cruz,
Pwede man na mag-request ang mga konsumidor sa saindang opisina na malaaganin meter box ang saindang mga metro, nganing di man basta-basta mahabon. Kasi na nagtatrabaho dyan. And pag iba pong araw kayan, ang pinaka-advisory po sa mga residente na makipag-coordinate sa mo para ma-validate yan sa MNWD. Kasong theft ang posibleng kahampangon kan naghabon kan mga metro kan tubig. Violasyon man kan anti-fencing law ang pwedeng ikaso sa nagbakal kaini. Mientras tanto, nadakop na kan Police Station 2 kan Naga City Police Office sa ginibong hot pursuit operation ang notorious na parahabon sa syudad. Ang sospek, huring nakapambiktima nin sarong tindahan kan nakaaging aldaw sa barangay Balatas. Asin nahagop nin CCTV gamit ang sarong top-load na trimobile kung sa inalalay kaini ang maabot subuot sa 7,000 pesos na cash sa tindahan. Na-recover man sa sospek ang vault cutter na ginamit kaini sa pagraot sa padlock kan nasambitan ng establishmento. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Gadan ang 65 anyos na lalaki makalihis pagtatagaon kan aki kan sa iyang nakaiwal sa Sitio Kalumpang, Barangay Malinta, Masbate City. Sa report kan Masbate City PNP, nagwala sa luwas kan harungkan sarong 73 anyos na padre de pamilya ang biktima, mantang armado nin sundang na napuli sa komosyon. Tinamaan nin taga sa braso ang nasambitan ng padre de pamilya hasta sa nagdulok na ang 46 anyos na aki kaini asin inagaw ang sundang sa biktima asin pinagtataga ini na naging rason kan sa iyang pagkagadan. Sa ngunyan, nasa kustodiyan na kan kapulisan ang sospek na nahampang sa kasong homicide. Mientras tanto, inido ang sarong 41 anyos na lalaki makalis pagsasaksakon sa barangay Abihaw, Baras, Catanduanes kan Marso 9. Sa report kan Baras MPS, nagiinuman ang biktima asin 20 anyos na lalaking sospek kan magkapikunan na napuli sa suntukan. Tulos man na inawat kan mga tao sa lugar ang duwa, alagad nagbalik ang biktima asin inangat ang sospek na napuli sa pananaksak. Apara kan mga balaw-bagaw na ido nagdadaraman subuot nin perwisyo ang stray cats nin huli sa pagkaykay nin mga basura sa nagkapirang barangay sa Naga City. Ang pagirumdom kan City Veterinary Office sa mga pet owner, aramon sa report ni Chris Novello. Bako na lang subuot mga balaw-bagaw na ido ang nakakapirwisyo sa nagkapirang residente ngunyan sa Naga City. Magin ang mga balaw-bagaw na ikos, perwisyo naman subuot ang dara huli sa pagkaykay nin mga basura. Lalalay. Nakalat. Si Yolanda kan Barangay San Felipe, nabubulaw subuot sa ribukan mga iniurog na tuyong banggi. Ribuko na pagka, lalo na kung tubang kurang na kaya mapirwisyo mo rin talagang pagtuturog mo, maabala, mapupuyat. Aminado man digdi ang City Veterinary Office kung sain sarusubot ang mga balabago na ikos sa mga dinadakop kan sendang stray catchers. Alagad may angat subot sa pagdakop kan mga ikos. Although po challenging talaga pag-abot sa ikos, sa masakiton man talaga dakopon si ikos. Saro din siya sa nagkakausa ng mga ito nga pagkalat sa basura. Nagdadaraman subot inining huma sa salud kan komunidad, lalo na itong mga ikos na nagkakayakainin basura. Sa ngunyan, sarong aldaw sa kada semana na sa nasubuot, nakakapagkondusir ng pagdakop ng stray animals ang City Veterinary Office. In kasong may madakop, tulos man subot ining pigdadara sa dog and cat pounding sa Barangay Carolina. Sa ngunyan, okupado ang 40 dog pound kan syudad din 34 ido kun sain. Isa sa iraman mga nadakop na ido asin ikos sa euthanasia kun mayo magtubos o magampon sa mga ini sa loob ng 3 hanggang 5 aldaw. Pigpapagirumdumin nga ni manungod man po sa responsible pet ownership. Bali, two-way nga ni ito, maging responsable kita sa pag-apon ng basura, then maging responsable din kitang may sadiri kan si mga hayop. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Pigbida kan mga estudyante kan sarong universidad sa Legazpi City an sa indang mga obra sa binukasang art exhibit sa sarong mall sa syudad. Anasambitan ng aktibidad, parte kan post-celebration kan National Arts Month kan bulan in Pebrero. May hiling digdi ang magagayon na painting, sculpture, graphic design, 3D painting asin iba pa. Sentro kan sa indang mga obra ang pagpadangat, pagpreserbar asin pangangataman sa yaman kan kadagatan. Ang nasambitan ng aktibidad sarong klase subuot nin komunikasyon para maipaabot kan mga estudyante
o student artist an sa indang ideya asin namamatean. Madurar an art exhibit na ini hasta sa Marso 20. We planned it po to create an avenue for artists po, designers, innovators for this avenue to showcase their exhibit po. And then the essence or the significance of this event is for them to highlight and showcase their artistic talents and expression po. Dagos-dagos na ang road to NCAA Season 100. Urog nang nakasalang na ang gabus na member schools sa Social Media Literacy Series kang GMA Masterclass. An pasiirip sa digital dive sessions kan Lyceum Pirates asin Benil Blazers. Tutukan sa report na ini. Sa pagtatapos kan GMA Masterclass the Social Media Literacy Series, nagsalang ang mga student-athlete kan Lyceum of the Philippines University as in College of St. Benilde. Apwera sa responsableng pagpupost, pigtukarman kan GMA Integrated News Digital Team kung papaano mas mapapahiwas ang sa indang engagement as in social media presence. Como modern-day student-athletes, magayon subot ining oportunidad tanganing mas maipabistoan sa diri as in makapagheras kan sa indang kanya-kanyang istorya. Extra special ang sessions, hulitan nagpartisipar man ang pirang kapuso stars as in sparkle artists. I used to be an athlete also, and ginagamit ko siya to influence the youth. Importante talaga to stay authentic and real with who you are. Mayo manin pigsayang na pagkakataon ng mga student-athlete na makisumaro sa Q&A as in iba pang activities. Nalaman namin yung importance of collaborating with NCAA. Malaking bagay talaga siya for promoting our school, ourselves, and yung league. Ito pong masterclass, makakatulong po ito sa akin. Kasi po, dito po ako makikilala po talaga ng kung ano po ako sa personal, kung ano po yung ginagawa ko sa school, sa bahay, tsaka sa basketball po. Ang matrayong po na social media literacy series, ang pinagsarong puwersa kan Kapuso Network asin NCAA, kumuparte kan pag-andam para sa historic season 100 kan liga. Hulitaan mga pigmemerar na game changers asin new heroes of the game, kaya magtrayong po sa mga laban sa laog asin luwas kan hardcourt. May power kayo to create change with one post at a time. Let us embrace the digital realm to connect, inspire, and make the 100th season of the NCAA an unforgettable chapter. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamayinit na bareta halos sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dolovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.